tayo po lahat ay tumayo muli at atin pong idako ang ating mga Biblia sa Psalms 13. Atin pong muling basahin. Psalms 13, atin pong babasahin sa English Standard Version at atin pong basahin ng sabay-sabay. How long, O Lord? To the choir master, a psalm of David. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Verse 2, how long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? Verse 3, consider and answer me, O Lord my God. Light up my eyes, lest I sleep the sleep of death. Verse 4, lest my enemies say, I have prevailed over him. Lest my foes rejoice because I am shaken. Verse 5, but I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. Verse 6, I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Panginoon, dinadakila ka namin, tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At muli, Lord God, kami ay nagkatipon, Panginoon, upang pakinggan, Lord, ang iyong salita, Panginoon. Nawa sa umagang ito, Lord God, ay buksan niyo ang aming puso't isipan, Lord God. Buksan niyo ang aming mga mata, Lord God, na sa aming pakikinig, Panginoon, ay makuha namin, Lord God, ng buo, Panginoon, ang iyong salita, at nawa, Lord God, na yung purpose niyo, Panginoon, yung nais niyo, Panginoon, ng inyong salita ay aming makuha, Lord God. At ito, Lord, ay makadulot, Lord, ng kaluwalhatian, Lord, at kadakilaan sa inyo, Panginoon. At nawa, Lord God, na ito ay magamit namin, Lord God, sa aming paglakad, Panginoon, dito sa mundo bilang mga Kristiyano, Panginoon. Ang lahat na ito ay dalangin ng namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Makaupo na po lahat. Sa ating pong pagpapatuloy ng sermon series sa book ng Salmo o Psalms, tapo ay dadako na ngayon sa ika-13 bahagi ng Psalms. At ito yung pinamagatang How Long, O Lord? Sa pamagat ng salmong ito ay binabanggit dito kung sino yung author at yung audience ng salmo. Ang audience ng salmo o yung pinapatungkulan ng salmong ito ay sa chief musician o sa pinakapunong manunugtog. At ito ay isang salmo ni David. Si David po ang nagsulat nito. May naniniwala na ang chief musician dito ay ang Diyos mismo, ang Panginoong Diyos mismo. At mayroon naman nagsasabi na yung chief musician dito ay maaring si Heman o si Asaph. Ngunit mas patungkol ito dahil ito ay patungkol sa idinidirekta sa ating Panginoon. Kaya ito ay maari na inaalay ni David yung salmong ito sa ating Panginoong Diyos. Ito ay isang salmo ng transition o isang salmo ng paglipat. At kung papansinin natin, kung makikita natin sa ating pagbasa, na bawat sentence, bawat stanza nitong salmong ito ay nakikita natin na nababawasan yung kabigatan o yung kaguluhan sa salmo. Nagsimula ito sa kawalang pag-asa. Si David ay umiyak, ay tumatangi sa kanyang pag-iyak. At kasunod ay makikita naman natin na siya ay nagbigay ng isang maamong petisyon o maamong panalangin sa Diyos. At sa panghuli, siya ay namahinga sa kagalakan at kaalaman na ang Diyos ay didinggin siya sa kanyang panalangin. Natapos si David sa lugar ng pagtitiwala, ng kagalakan at pag-asa. Sabi nga ni Franz Delitzsch, isang German theologian, this song, as it were, casts up constantly lessening waves until it becomes still as sea when smooth as a mirror, and the only motion discernible at last is the joyous ripple of calm repose. Kung papansinin natin yung salmong ito, makikita natin na parang isa itong maaari natin ikumpara to sa isang bagyo sa dagat. Makikita natin sa umpisa,
Sa umpisa ng bagyo, malalakas yung alon, ngunit unti-unti itong nababawasan hanggang sa ang makikita na lang natin ay yung kalmadong dagat na lamang. At may mga oras na nasasabi natin na ang Diyos ay tumatalikod sa atin o ang Diyos ay natutulog. Meron nga kanta, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Para doon sa mga yung mga nakakatanda. Medyo matagal na yung kantang yun eh. Natutulog ba ang Diyos ni Gary B? Ngunit, sa tingin natin, natutulog ba talaga ang Diyos? Hindi, di ba? At kung gano'n ang ating nararamdaman, dapat nating tandaan na dapat natin sadyaing pagkatiwalaan ang katotohanan na tayo ay minamahal niya ng kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig at hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kahit na ito yung nararamdaman natin sa pansamantala. At ating bubulayin yung salmong ito sa tatlong parte. Una ay yung problema. First is the problem. Pangalawa ay yung petition. The petition o yung panalangin. At yung pangatlo ay yung the praise o yung pagpupuri ni David. Nag-umpisa yung salmong ito sa isang problema. Nakalagay sa verse 1. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long, O Lord? Ito ay isang question na masasabi natin na lahat ng anak ng Diyos ay naranasan na itanong na sa Diyos. At lahat ng sumusunod sa Diyos ay paminsan-minsan ay inaakala natin na tayo pinabayaan na ng Diyos. O dahil sa katagalan, sumagot ng Diyos sa ating mga panalangin, nagtatanong tayo kung gaano ba katagal. Sabi nga ni Charles Spurgeon, if the reader has never yet found occasion to use the language of this brief ode, he will do so ere long if he be a man after the Lord's own heart. Sooner or later, itatanong natin to sa Diyos, sa ating mga problema, sa ating naranasan na kabigatan. Matatanong natin to sa Diyos. At ito ay, sabi nga ni Charles Spurgeon, kung tayo ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos. If he be a man after the Lord's own heart. How long? Ang tanong na ito ay 4 na beses na tinanong. At ito ay isang matinding kagustuhan. Nagpapakita ng matinding kagustuhan na siya ay mailigtas sa kanyang problema o sa kanyang kabigatan. At mahirap maghintay kapag tayo ay kumukonte na yung ating pasensya. Ngunit nawa sa ating paghihintay ng kasagutan ng Panginoon, hindi tayo maging katulad ng mga Israelita sa lugar ng wilderness o sa lugar ng ilang kung saan sila ay nagreklamo na. How long ay ang gaano katagal ay isang critical na tanong. At tayo ay minsan pinanghihinaan ng loob sa haba ng ating mga pagsubok. At nararamdaman natin na minsan na mas kaya nating dalhin yung problema kung alam natin kung gaano katagal ito o may time frame o alam natin kung kailan ito matatapos. Ngunit minsan sa tagal ng problemang ating dinadala, tayo ay napapagod at tayo ay nagtatanong sa Diyos, gaano katagal? Kung titingnan natin ang salmo ni David, ito nga, itong salmo ito, at maging sa ibang mga salmo, minsan makaka-relate tayo sa panalangin ni David At nakikita natin yung sarili natin doon sa pwesto ni David. Ngunit, hindi naman minamaliit ko yung problema ng bawat isa. Ang bawat isa ay may sari-sariling problema, sari-sariling kabigatan na dinadala. Ngunit, masasabi natin na mas mabigat yung pinagdadaanan ni David. Yung sa umpisa pa lang ng kanyang, nung kabataan niya, natalo niya si Goliath, siya ay naging isang bayani ng Israel. Ngunit mamaya-maya, dahil sa selos ng ni Haring Saul, siya ay naging pinaka-most wanted ng Israel at gusto siya ipapatay. Nandyan din ang problema niya nang siya ay mahulog sa kasalanan
at kinuha niya si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa nito upang makuha si Bathsheba, pinapatay niya si Uriah, kaya siya ay nahulog sa kasalanan, siya ay nagkaanak kay Bathsheba, ngunit namatay yung kanyang anak dahil sa pagkakasalang ito. Napakabigat na problema din yon. At mayroon ding pagkakataon na yung isa namang niyang anak na si Absalom ay nagrebelde sa kanya at nais din siyang ipapatay, di ba? Napakabigat ng mga problema ni David. At yun ang nararamdaman ni David. Nararamdaman niya na ang Diyos ay lumalayo sa kanya at si David ay nahulog sa kawalang pag-asa. Ngunit tatandaan natin ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 49:14-16. But Zion said, "The Lord has forsaken me, but my Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. Your walls are continually before me. Behold, I have engraved you on the palms of my hand. Your walls are continually before me." Nakita po natin dyan, no? Sasabi na, ang Diyos mismo ang nagsabi dyan, ang nanay ay maaaring makalimutan ng kanyang anak, ngunit ang Diyos ay kailanman hindi makakalimutan ng kanyang mga anak. Nakalagay nga dyan, no? Na tayo ay nakamarka o tayo ay nakaukit sa kamay, sa palad ng kamay ng ating Diyos. At ito yung pagkakataon na ang Diyos, si Jesus ay nagkatawang tao, binigay niya ang kanyang sarili, at dahil doon, ito yung marka ng pako sa kanyang kamay. Ito ay nagsasabi sa atin na tayo ay hindi niya papabayaan at iiwan. Tandaan natin, ang pinaka masasabi natin na tayo ay tinalikuran ng Diyos ay kapag tayo ay nasa impyerno na. "Depart from me, ye cursed, into the everlasting fire." Nakalagay sa Biblia. Mas nakakatakot pa yung sabihan kang, "Depart from me, lumayo ka sa akin," kesa doon sa impyerno. Mas nakakatakot yung sabihin sa iyo ng Panginoon, "Lumayo ka sa akin." Dahil doon, wala na talagang pag-asa at tatalikuran ka na magpakailanman ng Panginoon. Forget, hide your face. Hindi naman talaga kinalimutan ng Diyos si David at hindi tinago ng Diyos ang mukha niya kay David, ngunit ito yung nararamdaman ni David. At minsan, kapag tayo ay may napakalakas na pakiramdam o damdamin, napaka-strong feelings, at yung damdaming ito ang naggagawa ng sarili niyang realidad. Pakiramdam ni David na siya ay kinalimutan ng Diyos at ang Diyos ay nagtatago sa kanya. Kaya para sa kanya, ito ay totoo. Ito ay yung katotohanan ni David na ang Diyos ay tinalikuran siya. Totoo sa kanyang damdamin, ngunit hindi totoo sa katotohanan na hindi tayo iwan o pababayaan ng Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng balanse pagdating sa ating mga damdamin. May mga tao na binabaliwala yung kanilang damdamin pagdating sa kanyang pakikiugnayan sa Diyos. May mga taong pag nananalangin, parang okay pa din kahit na sobrang bigat na yung kanilang nararamdaman. Naglalagay sila ng peking ngiti sa Diyos kapag kausap siya. Ngunit tandaan natin na alam ng Diyos ang ating mga puso. Alam niya at nararamdaman niya ang kabigatan ng inyong puso. At ang Diyos ay nagbinigay sa atin yung damdamin natin bilang ekspresyon o bilang pagpapakita na tayo ay nilikha sa kanyang imahe at sa kanyang larawan. Nararamdaman natin yung galit, yung pagmamahal, yung pakikipagkapwa-tao, pakikiramay, yung kalungkutan at madami pang mga damdamin dahil alam natin na ang Diyos ay nararamdaman ang gantong damdamin. Ang damdamin ay isang biyaya ng Diyos at ito ay marka ng pagkalikha niya sa atin na tayo ay nilikha niya sa kanyang larawan at imahe. Meron naman ibang tao na namumuhay na sila ay pinapangunahan ng kanilang mga damdamin
Naniniwala na sila na kung ano man yung kanilang nararamdaman, ito yung realidad. Ngunit ang problema dito na though binigay sa atin ng Diyos yung ating mga damdamin, hindi natin to pwedeng pagkatiwalaan. Dahil ang mga damdaming ito ay naapektuhan ng ating mga kasalanang kalikasan. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang ating mga damdamin dahil dito. Mabuti para kay David na maramdaman niya yung kabigatan. Mabuti kay David na pinarating na ito sa Diyos. Ngunit dapat nating tandaan na hindi natin dapat i-accept yung ating damdamin bilang ito yung realidad kung ano ang ating naramdaman. Sabi nga ni G. Campbell Morgan, this is a lesson of profound value. If the heart be overburdened and Jehovah seems to hide his face, let the story of woe be told to him. It is a holy exercise. Men may not understand it. They even charge us with failing faith. Ito ay isang napakagandang aral, no? Kung tayo ay nabibigatan na sa ating mga problema, iparating natin ito sa Diyos. Hindi man ito maintindihan ng mga tao na ating minsan nga, pag sinasabi natin yung problema, yung kabigatan, nachichismis pa tayo, di ba? Hindi man ito maintindihan ng ating mga nakapaligid sa atin at maaari pa tayong sabihan na kulang ating pananampalataya. Ngunit, patuloy pa din nating ibigay ito sa Panginoon. Dahil alam niya at nararamdaman niya at alam niya kung ano yung nasa puso natin. Verse 2, how long shall I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long will my enemies exalted over me? How long shall I take counsel in my soul? Kaya nadi-discourage si David, dahil sa kanyang, yung payo, ay nakuha niya sa kanyang sarili. Pinapakinggan niya yung sarili niya, di ba? Kaya siya ay lalong mas nalulungkot. Kapag tayo ay nalulungkot o nalulumbay, ang sagot ay hindi pagtingin sa ating sarili, kundi ang pagtingin natin sa Panginoon. Sa kadiliman, kapag tayo ay, sa tingin natin na tayo ay pinabayaan ng Diyos, ang Diyos ay sumasa atin pa din. Ibinibigay niya ang kanyang salita. Tumingin ka lang sa taas at magbasa ng iyong Biblia. May mga panahon na pag tayo ay hinaharap ng problema, minsan, kapag lalo nating iniisip yung problema, lalo tayong mas nalulumbay o lalo tayong mas nalulungkot. Ngunit kapag tayo ay nanalangin, nandun yung release, nandun yung gumagaan yung ating loob, at kasunod nun ay yung kapayapaan. Tayo ay maging tapat sa Diyos. Kaya niyang dalin kung ano man yung kabigatang dala natin. Tayo ay magtiwala sa Kanya at sa Kanyang providensya lagi. At ang pag-iisip na ating problema ay napakahirap na trabaho, nakakapagod. Minsan, yung problema ay parang isang gamot na nais sa atin na ipalunok ng Diyos. Ngunit lalo natin pinapahirapan yung ating sarili dahil ginumuya natin at nararamdaman natin o nalalasahan natin yung pait. How long will my enemies exalted over me? Ito yung pangatlong dahilan kung bakit si David ay nalulumbay. Ayaw ni David na siya ay matalo ng kalaban at ang kalaban ay magyabang sa kanya. At si David ay nalulumbay sa tatlong kaparaanan. Una ay yung kanyang pakikitungo sa Diyos. Pangalawa, sa kanyang sarili. At pangatlo, sa kanyang mga kaaway. Ngunit hindi ito isang makasariling desire o makasariling desire. Alam ni David na siya ay anak ng Diyos. Siya ay tinawag ng Diyos upang pangunahan ang kanyang ang sambayanan. Kaya,
ang kaaway ng Diyos ay ang kaaway ni David ay kaaway mismo ng Diyos. At ang kaaway ni David ay kaaway mismo ng sambayan ng Israel. Kasunod naman po ay yung petisyon ni David o yung panalangin niya. Natapos siya sa pagtatanong o paghinga ng kanyang problema, dumako naman siya sa petisyon o yung panalangin niya sa Diyos. Sa verse 3, makikita natin dyan na pinalangin ni David yung kanyang relasyon sa Diyos. Consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Consider and hear me. Tingnan mo ko, pakinggan mo ko. Ginamit dito ni David yung Hebrew method ng pag-uulit upang ipakita yung diin. Kung gaano siya kadesperado, kung gaano siya kapuspusan na humihingi ng tulong sa Panginoon, na siya ay dinggin ng Panginoon. Naramdaman ni David na hindi siya pinapakinggan ng Panginoon. Sa mga unang verses, ngunit patuloy siyang umiiyak sa Panginoon dahil alam niya na ang Diyos ay naluluwalhati kapag tayo ay puspusan at desperately na tumatawag sa Kanya. Minsan, ang Diyos ay naghihintay sa ating mga panalangin na maging puspusan muna bago tayo niya sagutin. Kaya walang bisa minsan na ating mga panalangin dahil hindi ito puspusan. Makikita natin to yung sa pananampalataya ng isang Canaanite woman, yung nakausap ni Jesus, di ba? Yung anak niya kasi ay may sakit, kaya gusto niyang pagalingin yung anak niya. Ngunit si Jesus ay hindi niya pinapansin yung babaeng nito. Medyo rude pa nga yung sagot niya, di ba? Sabi niya na siya ay pinadala lamang para sa bayan ng Israel. Ngunit ano sinabi nung babae? Kahit na yung mga aso ay tinatanggap yung bumong na uhulog. Ganong kadesperado yung babae. Ganong kapuspusan yung kanyang kagustuhan na gumaling yung kanyang anak. Kaya anong nangyari? Dahil dito, nakita ni Jesus yung pananampalataya ng babaeng ito, kaya pinagaling niya yung kanyang anak. Isang puspusang panalangin ay may kapangyarihan dahil ito ay napapwersa ang Diyos na sagutin yung ating panalangin. Ngunit hindi, ito ay nag-a-align lamang ng ating puso sa Diyos, na nagki-care din tayo sa kung ano ang kagustuhan din ng Diyos. At ito ay nakalagay sa John 15:7, "If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you." Light up my eyes, enlighten my eyes. Alam ni David na yung kanyang nararamdaman ay hindi yun ang katotohanan. At hindi niya nakikita ng tama yung katotohanan o yung realidad. Ang kanyang paningin ay madilim dahil sa kanyang problema at sa kanyang kabigatan, kaya siya ay humingi ng tulong sa Diyos na buksan ang kanyang mata o pagningningin ang kanyang mata o pagliwanagin ang kanyang mata. At ito ay isang napakagandang panalangin. Kailangan natin ang liwanag ng Diyos na magliwanag sa ating mata, sa ating isipan, at tayo mabigyan niya ng kanyang wisdom and knowledge at kahit na anong problema natin, dapat nating sabihin ito sa ating Panginoon. Enlighten my eyes, light up my eyes. Alam ni Apostol Paul ang importansya ng ng pagiging bukas yung kanyang mata o yung pagiging maliwanag ang mata. Pagliwanagin ang mata ng ating Panginoon. Ito yung sinabi niya sa Ephesians 1:17-19. Nakalagay po doon, that the God
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of the glorious inheritance of the saints, and what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe, according to the working of His great might. Nangangahulugan lang ito na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, na sa Kanyang tulong, sa tulong ng Espiritu ng Diyos, tayo ay kaya nating maintindihan ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Kapag tayo ay tunay na mananampalataya, tayo ay may Espiritu ng Diyos. At ito ang tumutulong sa atin na maintindihan ang Kanyang salita. At ito ang tumutulong sa atin na mas mapalipit sa ating Panginoon. Lest I sleep the sleep of death. Kung ang ating mata ay hindi mapagliwanag na ating Panginoon o mabuksan na ating Panginoon, tayo ay makakatulog. At minsan, ang pagkatulog na ito ay humahantong sa ang spiritual na pagkatulog na ito ay minsan humahantong sa spiritual na kamatayan. Itong sinabi ni Pablo sa verse sa Ephesians 5:14, nung sinabi niyang kailangan natin yung liwanag ni Jesus. Nakalagay doon, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ may give you light. Sa verse 4 po, si David ay ipinanalangin ang kanyang victory sa kanyang mga kaaway. Lest my enemies say, I have prevailed over him. Lest my foes rejoice because I am shaken. Lest my enemies say, alam ni David na mas grabe dun sa pagkatalo ay yung magmayabang sa iyo ang kaaway. Na magalak sila sa iyong pagkatalo. Kaya si David ay determinado na hindi matalo ng kalaban. At sa huling bahagi po, makikita natin yung pagpupuri ni David. Matapos niyang sabihin yung kanyang panalangin, ay dumako siya sa isang pagpupuri. Sa verse 5a po, nakalagay po dyan na yung pagtitiwala ni David sa hindi nagmamaliw, sa steadfast love ng ating Panginoon. But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I have trusted. Sa panalangin ni David, siya ay dumako sa lugar ng pagtitiwala at pag-asa. At makikita natin dyan, yung I have trusted ay nasa past tense. Ito ay naalala ni David na talaga namang nagtitiwala siya sa Diyos. At ito ay nagpaliwanag o nagpag-ising sa kanya. In your steadfast love, sa lugar ng kawalang pag-asa, hindi makita ni David yung hustisya ng Diyos, yung batas ng Diyos, at yung kabanalan ng Diyos. At minsan, ito yung mas nakakapagpa-down pa sa kanya. Dahil hindi niya makita ng maliwanag yung mga bagay na ito patungkol sa Diyos. Ngunit, kung hindi natin makita yung mga bagay na ito, tayo ay makakapagtiwala sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kapag tayo ay hindi natin mapagkatiwalaan ng anumang bagay, ang pag-ibig lang Diyos lamang ang ating pwedeng pagkatiwalaan. At nakalagay sa verse 5b hanggang sa 6a, verse 6, sa unang verse 6, si David ay nagalak sa Panginoon at sa kanyang pagliligtas. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord. My heart shall rejoice. Ngayon, si David ay nandun pa din. Nasa damdamin pa din siya. Ngunit, idinerekta niya yung kanyang damdamin sa isang positibong damdamin. Imbis na siya ay malumbay,
ang puso niya ay dinirekta niya sa pagpupuri sa Diyos o sa kagalakan sa Diyos. Tinuruan niya yung kanyang puso na magpuri sa Diyos. In your salvation, ito ay kung saan si David ay talagang nagalak sa kanyang kaligtasan. Siya ay nagagalak sa kaligtasang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ito ay isang matibay na pundasyon sa bawat nananampalataya sa Kanya. Kapag tayo ay tunay na naligtas, tayo ay pwedeng magalak o tayo ay dapat na magalak at tayo ay dapat magpuri sa ating natamong kaligtasan mula sa Panginoon. I will sing to the Lord. Alam ni David na mas may express niya yung kanyang sarili, yung kagalakan niya sa pamamagitan ng pag-awit. At siya ay umawit ng buong kagalakan at patuloy na nadagdagdagan yung kagalakan nung naaalala niya yung kabutihan sa kanya ng Diyos. Si David ay napunta mula sa pagiging sa kanyang kalumbayan at sa kanyang kawalang pag-asa sa pagkanta ng buong kagalakan sa ating Panginoon. At sa verse 6b, ngayong bukas na ang mata ni David, nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Verse 6b, because He has dealt bountifully with me. Kapag inisip ni David, may magandang rason para siya ay magalak at kumanta. Dahil ang Diyos ay naging mabuti sa kanya. Sa una ng Salmo, nakita natin yung kabigatan, yung na-overwhelm siya ng kanyang damdamin, at siya ay naniniwala na ang Diyos ay kinalimutan siya at nagtatago sa kanya. Siya ay may nagtampo sa ating Panginoon. Siya ay nawalan ng pag-asa sa kanyang sarili at siya ay natakot sa kanyang mga kaaway. Ngunit nakikita niya na ngayon na ang Diyos ay naging mabuti sa kanya at naging mabuti sa kanya simula pa lamang. At dahil ang kanyang mata ay pinagningning na ng Diyos, pinagliwanag ng Diyos, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata, nakikita na ngayon ni David yung kabutihan ng Diyos. At nagbago yung perspektibo, yung pananaw niya. Ngunit bago mabuksan ng Diyos ang ating mga mata, dapat natin tanggapin sa ating sarili na hindi natin nakikita ang lahat ng bagay. Dapat nating ma-realize na ang damdaming, minsan kapag tayo nasa kabigatan, ang damdamin natin ay hindi sa atin nagbibigay ng tamang impormasyon. Hindi ito ang realidad. At kapag ito ay ating ginawa at tayo ay tumingi ng tulong sa Panginoon, nabuksan ang ating mga mata, pagliwanagin ang ating mata, tayo ay mapupunta mula sa lugar ng kawalang pag-asa at kalumbayan sa lugar ng pagtitiwala, ng kagalakan at pag-asa. Ang Diyos ay sumasa atin sa panahon ng ating panahon ng ating kalumbayan, sa panahon ng ating pag-uusig, sa panahon ng ating mga problema. Ngunit hindi para tanggalin o kuwanin yung mga paghihirap na ito. Nakalagay nga sa John 16:33 na, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Laging merong problema, laging merong tayong pag-uusig o anumang makakaharap na magpapabigat sa ating buhay, ngunit napagtagumpayan na ito ng Panginoong Jesus. Sabi nga ni Pastor Boy, di ba? Mawawala lang yung problema mo kapag pantay na yung paa mo. Kapag wala ka na dito sa mundo. At mayroong mga problema tayong makakarap, ngunit gusto niya tayong kaharapin, samahan sa ating problema, at pagliwanagin ang ating mata, buksan ang ating mata, at sabihin sa atin na ikaw ay aking anak, at ikaw ay sasamahan ko sa paglakad kasama ang iyong problema. Naalala ko lang po yung isang kanta pa din. Isang old school na kanta, yung Footprints in the Sand. Yung panahong
Ito po yung isang kwento ng naglalakad daw sila. Kasama niya ang Diyos sa kanyang paglalakad sa gilid ng beach. Ngayon, sa kanyang paglalakad, tinignan niya, binalikan niya. Pag naglalakad po tayo sa buhangin, 4 po yung prince, di ba? Dalawa sa kanya at 2 sa Diyos. Ngayon, sa mga panahon na siya ay, nakita niya, sa panahon na siya ay merong problema, nagiging 2 na lang yung set ng prince. Nagtanong siya ngayon sa Panginoon, bakit ganon, Panginoon? Nung panahon ba na nasa problema ako, iniiwan mo ba ako? Ang sagot sa kanya ng Panginoon, hindi. Dahil nung panahon na yon, ikaw ay aking binubuhat. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos sa ating paglakad, sa ating mga paghihirap, tayo ay kanyang binubuhat. Sa pagtatapos, saan natin makikita si Jesus sa salmong ito? May 3 puntos po. Nakalagay po yung unang puntos. Nawala na po. Sa unang puntos po, Jesus is the one who felt God's face was hidden from him. Si Jesus, katulad ni David, si Jesus ay naranasan niya din yung pagtalikod sa kanya ng Diyos. Ngunit ito yung totoo talaga na tinalikuran siya ng Diyos. Sa panahon na si Jesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, tinalikuran siya ng Diyos dahil lahat ng kasalanan ng mundo ay ibinuhos sa kanya. At dahil doon, hindi siya matingnan mismo ng Diyos Ama dahil karumal-dumal yung tingin niya ang Diyos Ama sa kanya. Kaya itinalikod niya yung mata niya, nagdilim nga nung panahon na yun, di ba? At ang Diyos ay itinago, ang Diyos Ama itinago ang kanyang mukha mula sa kanyang anak. Kaya umiyak nga si Jesus, di ba? Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Sa pangalawang punto po, Jesus is the one who did not want God's enemies to win. Sa krus din ng Kalbaryo, ayaw ni Jesus na manaig ang kalaban sa kanya. Dahil alam niya na kapag nanaig ang kalaban sa kanya, wala yung ating kaligtasan. Hindi tayo maliligtas. Ngunit hindi natalo si Jesus ng kanyang kalaban. Sa huli ay siya yung naging victor o siya yung nanalo sa kanyang mga kalaban dahil akala ng mga kalaban na siya ay nagapi doon sa krus. At sa pangatlong puntos nga po, Jesus is the one who did not sleep the sleep of death. Nakalagay din po yan doon sa Salmo, di ba? Yung sleep of death. Inakala ng kalaban na siya ay namatay dahil sa kanyang pagkamatay, nanalo na sila. Ngunit hindi. Hindi na natiling patay si Jesus at dahil dito, siya ay itinuring na mas nanalo doon sa kanyang kalaban at dahil sa kanyang pagkapanalo, tayo din ay nanalo, di ba? Dahil nakamit natin yung kaligtasan. Hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay bumangon at siya ay naging first fruit o unang bunga ng resurrection. Kaya kung titingnan natin, kung titingnan natin sa Salmo, lahat pa din ay nagpapoint kay Jesus, sa anak ni David. At ang challenge po sa atin sa umagang ito, when we are in a place of discouragement and despair, we must deliberately trust the fact that God loves us with an unfailing love and that He will never forsake us. Kapag tayo ay nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, kailangan natin sadyain ang katotohanan na ang Diyos ay mahal tayo nang hindi niya nagmamaliw ng pag-ibig at hindi niya tayo iiwan. Kung gusto natin ng pruweba, ng tunay na pagmamahal sa atin ng Diyos, tingnan natin ang palad ni Jesus. Kung tayo ay nananampalataya kay Jesus at tayo ay nananalig na siya ay namatay para sa atin sa krus, para sa ating kaligtasan, tayo ngayon ay nakamarka na sa palad ng kanyang mga kamay. Ang ibang tao o maging ating sarili ay maaari tayong biguin, ngunit si Jesus ay kailanman magiging tapat sa atin.
Tayo po'y lahat ay tumayo bilang response po sa ating napakinggan. Natin pong purihin ang Panginoon sa ating napakinggang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa inyong salita na aming naging kalakasan at aming comfort, Panginoon. Ano man, Lord God, na aming pinagdadaan ng problema, Panginoon, kabigatan, Panginoon, kayo lang siyang lahat na nakakaalam nito. At kayo, Lord, ang siyang sasama sa amin, Lord God, sa paglakad namin, Lord God. At nawa, Lord God, na hanggang sa katapusan nito, ay maging kasama ka namin, Lord God.
Nawa, Lord God, nabuksan niyo ang aming mga mata, pagliwanagin mo ang aming mata na makita namin, Lord God, na ikaw lamang ang dapat namin pagkatiwalaan, ikaw lamang ang dapat naming makita namin yung tunay na pagmamahal niyo sa amin na hindi nagmamahal yung Panginoon. At nawa, Lord God, na iangkla namin ang aming pananampalataya sa iyo, ang siyang tunay, Lord God, ang cornerstone, Lord God, at pure foundation, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.